May kuwento ako. Isa akong lalaki. Meron na akong asawa at gusto ko lang i-share ang intimate love and fantasy namin ng asawa ko. Ay, nag-aabang yung iba. Marami na kaming pinagsamahan, pinagtalunan at maraming beses ng kamuntik na maghiwalay. At least, muntik-muntik lang, hindi natuloy. Naaalala ko pa noong bagong panganak si Mrs. At mahirap ang buhay. Totoo naman. Ako lang kasi ang nagtatrabaho. At 3 na ang anak namin. Nagtatrabaho ako sa isang warehouse at laging pagod sa pag-uwi dahil sa ang dami-daming binubuhat na malalaking mga karga o mga box sa warehouse. Pagod na nga yung tao. Pagka-uwi, ang sungit pa ng asawa na bagong panganak. Ay. Malate nga lang ako ng 15 minuto sa pag-uwi. Ay, naghuhuramentado na siya. Sa sadyang traffic talaga. Iniintindi ko naman ang aking misis. Pero may pagkakataon na hindi ako nakakapagtimpi. At nagbubulyawan kami. Ay, fight. Sa trabaho na nga lang ako naghahanap ng konting saya. Meron kasi akong mga katrabaho na ang kukulit. Yung mga tropa ko doon na lagi lang kaming nagtatawanan at nagkikwentuhan. Kwentuhan lang ha? At meron akong isang katrabahong babae na sobrang nakakatuwa. Galaw-gaw siya. Ay, galaw-gaw. Komedyante pa. Minsan nga ay pinansin niya ang ganda ng katawan ko. Ang sabi niya sa akin, ang sarap mo naman. Ang sarap mo. Gusto mo punasan kita ng pawis sa abs? Ay nako, pasalamat ka at may asawa ka. Tapos may mga pagkakataon sumasayaw pa itong katrabaho kong babae sa harap ko at sa harap ng lahat ng katrabaho ko. Tapos tawang-tawa naman kaming lahat. Dumating nga sa point na mas napapasaya pa ako ng katrabaho kong babae kaysa sa asawa ko. Kaya nga minsan ay nilibre ko siya ng lunch. At sabi niya sa akin, oy, last na to ha. Ayoko nang ma-issue. Ay, buti pa to, ayaw ng issue. May asawa ka pa naman. Tapos, doon na, sinabi ko na malungkot kasi ako. Dahil naghahanap ako ng konting saya at sa kanya ko ito natagpuan. Ay! Inamin niya naman sa akin na wala siyang gusto sa akin at sadyang ganun lang daw siya. Masayahing babae lang siya. At gusto niya yung napapasaya pati mga katrabaho niya. Kaya napakwento na rin ako sa kanya sa mga problemang pinagdadaanan namin ng asawa ko, ng misis ko. Ang sabi niya sa akin ay, maglandian kasi kayo. Maglandian kayo ng asawa mo. Hay, kaya naman, sinunod ko ang sinabi niya. Nag-usap kami ng misis ko tungkol sa mga problema na pinagdadaanan namin. Nagsorry ako sa pag-aaway namin. At nagpasalamat ako sa katrabaho kong babae na nagbigay ng payo. Ngayon, nag-uumapaw ang pagmamahalan namin ng misis ko. Yung bago ako umalis ng bahay, ay, pinupupog ko siya ng halik. At kapag sexy naman ang suot niya, kita ang sexy niyang legs, kita ang sexy niyang cocomelon, sexy cocomelon.
Hindi ko napipigilan manggigil at talagang napapahampas ako sa kanyang malupet na At si Mrs. naman, kapag mabango ako, sinasabi niya sa akin, "Ang bango-bango mo naman, Han. Ang sarap mo namang ilollipop." Simula noon, mas naging masaya at maligaya kami ng misis ko. Nag-aaway pa rin pero normal na. Ang importante sa lahat, hindi na ako naghahanap pa ng iba. Hindi na ako naghahanap ng ibang ligaya sa ibang babae. Dahil kay misis lang, sapat na.